Pero isa sa mga sinasabi ni Senator Bongbong Marcos, kung hindi raw bumagsak yung gobyerno ng kanyang ama, katulad na tayo ng Singapore ngayon. Ganun daw ang nagiging trend ng Pilipinas. No? So, ano ba yun? May katotohanan ba yung kanyang speculation na yan? Kung hindi siya pinalitan ni Cory Aquino noong 1986, ay tuloy-tuloy yung pag-unlad ng Pilipinas? Well, kung trending ang pinag-uusapan, 1983 was the worst crisis ever in the Philippines. So tumaas yung inflation, tumaas din yung unemployment at nag-slow down yung GDP growth. So all economic indicators were down in 1983. Moreover, nung time na yun, ang utang natin ay lumuloban na to almost 27 billion USD. So kung may mga napapatayo si Marcos, inutang niya yon sa mga kabataan ng Pilipino. At binabayaran natin yon hanggang ngayon. So yung trend na yun magkakontinue, lalaki yung utang, lalaki yung pagbagsak ng ekonomiya, hindi tayo magiging Singapore. Hindi mo pwede gamitin ang GDP lamang upang bigyan ng liwanag yung sinabi ni Bongbong Marcos na counterfactual na kung hindi umalis si Marcos na tatay niya sa pagiging presidente, Singapore na dapat tayo ngayon. Bakit? Dahil ang size ng Singapore, 718.3 square kilometers. Ang size ng Pilipinas, 300,000 square kilometers. Population ng Singapore, 2.4 million in 1980. Population ng Pilipinas noong 1980, 47.4 million. Ang tingin mo, Dr. Claudio, sa sinabi ni Bongbong Marcos, ay tingnan ang ekonomiya ayon sa GDP research mo. Ang hindi mo naisip, si Bongbong Marcos ay mayroong first-hand account. Isang bagay na wala ka bilang historian, Dr. Claudio, sa plano at nalalaman ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos. Hindi rin iniisip ni Dr. Claudio yung mga ibang factors na dapat siya sa atin kung paano magiging isang Singapore ang ekonomiya ng Pilipinas. Dito papasok yung sinasabi ko kanina na counterfactuals, ang pag-intindi sa kabaligtaran ng kasaysayan. Kapag gagamit ka ng counterfactuals, titingnan mo ang lahat ng mga bagay-bagay at pangyayari nung panahon ni Marcos at hindi lang ang GDP. Ang hindi sinasabi ni Dr. Claudio, mayroong plano si Marcos na gamitin ang Bataan Nuclear Power Plant upang bigyan ng energy surplus ang Pilipinas para sa wide-scale manufacturing. Binuo ni Marcos ang LRT-1 at masusundan pa ito ng LRT-2, LRT-3, LRT-4, LRT-5, LRT-6, LRT-7. Tingnan niyo yung mga plans nun sa CDCP, Construction Development Corporation of the Philippines. Madadagdagan pa ang mga highway at kalye sa Pilipinas dahil si Marcos means more roads. At siya ang nagpagawa ng South Luzon Expressway, North Luzon Expressway, San Juanico Bridge, at iba pang mga proyekto sa Cebu at ibang bahagi ng Pilipinas. Tandaan mo rin, Dr. Claudio, sa pagbanat mo ng counterfactuals mo, na panahon ni Marcos ay nakatayo mga kumpanyang tulad ng Grosby, Greg Shoes, nag-export ng Levi's galing sa Makati, at nakatayo ang assembly plant ng Toyota sa Parañaque. Kung ihahambing mo ang Singapore sa Pilipinas, ang tamang paghahambing ay tingnan ang ginawa ni Cory Aquino at mga alipores niya tulad ng mga Ayala ng Makati, Lopez ng ABS-CBN at Meralco, mga Cojuangco ng PLDT at San Miguel, at mga nakapag-aral sa Harvard, America at Europa ng Makati Business Club. Kunin mo ang mga nagawa nila Ayala, Lopez, Cojuangco at Makati Business Club pagkaalis kay Marcos. Natapatan ba nila ang ekonomiya ng Singapore pagkatapos umalis ni Marcos? Natapatan ba nila ang ekonomiya ng China at Japan mula noong 1986 pagkaalis ni Marcos? Tingnan mo rin, Dr. Claudio, yung pinagawa at iniwan ni Marcos na ginamit ni Cory, Ayala, Lopez, Cojuangco at Makati Business Club. At hindi naman dinagdagan ni Cory, Ayala, Lopez, Cojuangco at Makati Business Club. Sa madaling salita, yung ginawa ni Marcos na LRT, SLX, NLX, Toyota Plant, San Juanico, ginawa ni Marcos bago pa may gawin ng Singapore na ganyan. Samantala, yung mga pinagawa at iniwan ni Marcos na ginamit ni Aquino, Lopez, Ayala, Cojuangco at Makati Business Club ay hindi tinapatan ang pag-aasenso ng Singapore. Ang hindi pa sasabihin sa inyo ni Dr. Claudio na marahil hindi niya rin alam kasi wala siyang alam sa political science at macroeconomics at pinatunayan niya ngayon na wala rin siyang alam sa counterfactuals na ang utang ni Marcos ay normal para sa pagpapagawa ng infrastructure tulad ng North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, nuclear power plant at iba pang mga infrastructures. Ang tawag dyan, deficit spending, gagastos ng gobyerno ng Pilipinas at uutang upang pakinabangan ang infrastructure ng mamamayan. Nandiyan ang tulad ng sinabi ko, LRT, NLX, SLX, San Juanico Bridge na hanggang ngayon ay pinakikinabangan ng mga Filipino. Kahit sinong marunong sa macroeconomics, alam ang deficit spending. Di ba tinuro sa inyo yan sa Ateneo at Kyoto?